Alright, magandang araw sa inyo lahat dyan mga taga Davao, no? Ito na ho yung ano natin, update dito sa may Bukana Bridge, no? Once again na magdodugtong, no, ng ating 18 kilometer na coastal road dito sa Davao City. So ito lang yung masasabi nating pinaka crucial part, except dun sa ano sa segment ng Roxas and Roxas Boulevard segment. Kasi ano yan medyo crucial din yung area na yun gawa nung dahil sa right of way or tawagin natin parang issue sa mga kabahayan. May mga hindi pa nakapirma, yung iba hindi mahagilap yung may-ari ng bahay, ng property na hindi naman din basta-bastang gigibain, no? I-demolish ng ating mga taga DPWH, Engineering Office o sino pa man yung may may kapangyarihan na mag-demolish ng mga kabahayan in giveaway sa government project na gagawin. So isa yun sa pinaka-crucial. So ito rin, no, ito rin ang Bukana Bridge na to, isa rin to sa may pinaka-crucial na ibig ko sabihin parang it plays such a big role talaga, no, para ma-enjoy na natin ang whole stretch of Davao City Coastal Road na nasa almost 19 kilometer long, di ba? Saya no, ganda nun. Napaka nito, very ambitious, no? Very ambitious na project, pero talagang nagawa siya ni Tatay Digong. So hindi siya panaginip lang, kundi ito na yun, no? It's no longer a dream, so it comes to reality na, no? Diba? Okay, so ano ba to? Davao, no? So tingnan natin ngayon ang source ng DPWH, no? So Davao City's iconic Bukana Bridge project now is 73% complete, di ba? So yun po yung update natin dito. Sa mga nagtatanong kung kumusta na nga ba ang Bukana Bridge dito sa Davao City Coastal Road, ano nang status nito? So this is the status, ladies and gentlemen, no? So ano to, I don't know, latest siguro to, no, kasi ito January 28, 2025. So not so late, no? So hindi na pala siya ganun ka-latest. Anyway, so at least, no, meron tayong mababasa. So sinabi ni dito DPWH na nasa ano na nga siya, no, nasa 75% complete na last January 28, 2025 or January katapusan. So ibig sabihin nasa mga 80% na siguro ito ngayon. What do you think, mga hagala? Basta ito ay matatapos by the third quarter of the year 2025. So that would be October, November, and December. So that's the last quarter. Kasi we have apat na quarter, di ba, ang isang taon. So first quarter is January, February, March. Second quarter ang April, May, and June. Third quarter naman ang July, August, and September. And the last quarter of the year is October, November, and December. So ibig sabihin, possible talaga, no? So hindi siya hoax, hindi siya fake news, hindi siya paasa, no, na bubuksan itong or matatapos itong tulay by the last quarter of the year 2025. And hindi rin paasa na ito ay i-honor, i-award o ano tawag diyan, ibigay na sa ating mga publiko, no, i-award na siya for public use, no, or ibig sabihin na isa publiko na itong tulay na to dito, open for public na siya para madadaanan by first quarter naman ng 2026. So it would be January, February, or March, whatever. Basta ka andyan lang sa 3 buwan na yan, kasi nga ang sabi nila is first quarter of the year 2026 madadaanan na siya. Okay, so ulitin natin, Davao City's iconic. Ito tida kumbaga hindi to pinaka-latest, like January 28 itong binabasa natin, you know. Kita niyo yan. Asa na ba 'yon? Yan. That's January 28, 2025. Okay, let's go to basa, no? Basahin natin yung yung update nitong si DPWH. Davao City's iconic Bukana Bridge project now 73% complete. The Department of Public Works and Highways, or DPWH, is making significant progress on the construction of 1.34 km Davao River Bukana Bridge, with the overall completion rate stands at more than 70% and target to be completed by the third quarter. Oh, third quarter na naman. Oh, maganda. Oo nga naman, kasi nga 73% na siya noong January 28. Tapos April pa lang ngayon. So ibig sabihin nasa mga 80% na to. Sama, no, so maganda ba, di ba? Kasi yun ang nabasa ko talaga to ng mga nagdaang taon, talaga siya, target nito is last quarter of 2025. Pero ang galing, no? So yun, very good pala. So ibig sabihin hindi kung na-advance sila, no, na-adjust, no, mas earlier na expected dapat is last quarter of the year 2025, so naging third quarter na. So ibig sabihin yung pag-opening nito
no, sa tulay na to for public use is first quarter of 2026. So ibig sabihin magiging last quarter. So ano ba bang itatagal kung okay naman ang madaanan, di ba? Tapos naman pala. Oh, galing, no. Excited tayo diyan, mga gala, lalo mga taga Davao, taga Mindanao. Anyway, sa mga taga Mindanao, mapapakinabangan kasi ito ng mga taga Panabo City, Davao del Norte, taga Tagum City, taga Digo City, Santa Cruz na wala namang business, wala namang transaction na gagawin sa Davao City. So kapag mag-traverse sila dito, so dalawa lang mapagpipilian nila. So it's either dadaan sila ng ng diversion road or dito sila sa coastal road, no. So kung ako pipiliin ko, mas maganda sa coastal road kasi walang masyadong intersections, no. May mga intersections siya pero mga roundabouts, di ba? Unlike sa diversion road na ang daming mga intersections, no. Ang daming mga dumadaan, no, mga pwedeng mga crossings, no. So dito walang crossings in the intersections na mga na connected sa mga housings, in the mga connected sa mga residential area, no, and commercial area, kundi siya, roundabout lang talaga siya. Anyway, so yun ang basahin na natin. So nakatuwa ito. During a site inspection on January 27, 2025, Senior Undersecretary Emil K. Sadain, accompanied by the Project Director Rodrigo I. De Los Reyes of the Bridges Management Cluster Unified Project Management Office or BMCU-PMO, observed substantial progress on the project with current activities now centered on the bridge's superstructure. Also participating in the inspection are UPMO Roads Management Cluster 1 Project Director Benjamin E. Bautista, Stakeholders Relations Service Director Randy R. Del Rosario, and UPMO Project Manager Joito V. Tulaylay. The bridge will connect the eastern and western coastal areas of Davao City, providing a major alternate route to alleviate traffic congestion in the city center and improving access to key areas across the metropolis. In his updates, Secretary Manuel B. Bonoa and Senior Undersecretary Sadain highlighted that the PWH BMCU PMO Bukana Bridge Project Team led by Acting Project Manager Norifil TDG Kajang and the Project Engineering John Christian Tigadin is intensifying construction to meet ahead of the target completion date by the end of November 2025. Wow! Galing! Excited, no? Galing. Totoo yan. Nabasa ko to nung huli kong binasa, like mga last year yata, no, if I'm not mistaken. Basta talaga to, targeted of completion is December. I mean last quarter of the year of 2025, and yung i-open na siya for public use is by the first quarter of 2026. Di ba ang galing, no? Oh, ayos. Good job. Nakakatuwa. So may engine natin, so madadagdagan na yung natin, no, yung ating road trip adventure and journey o adventure, gano'n, no, yung mga vlog natin dito sa Davao. So yun, ulitin na is intensifying construction to meet ahead of the target completion date by the end of November 2025, marking 24 months since notice to proceed was issued to contractor China Road and Bridge Corporation or CRBC. Nasa na pa tayo? Ayan, sorry, nawala yung video. Okay, zoom in pa natin. Although recent rains in Mindanao have posed some challenges, we are confident that the Bukana Bridge will be finished ahead of schedule. Oh, galing, katuwa. Yan, iba talaga pag Chinese ang gumagawa, Iba, excellent talaga sila. Time, speed, and accuracy, the best in China talaga. Just Mio Marimar, yung mga xenophobic pa rin dyan ngayon, gising-gising na kayo, no? China talaga ang makakatulong sa atin, hindi Amerika, no? Kasi China, pwede tayong pumunta doon ng walang visa, tama ba? Tapos samantala sa Amerika, daw tayo, little brown brother, tapos friend daw tayo, no? Paano naging friend? Di nga tayo pwede pumunta doon ng walang visa, di ba? So ganyan. Anyway, so although recent rains in Mindanao have posed some challenges, we are confident to, okay? Our project engineers and the contractor are committed to expediting the work, said Senior Undersecretary Sadain. The Bukana Bridge is a 4-lane, 6-span extradosed bridge with advanced structural features designed to complement the Davao City Coastal Road. It will significantly enhance mobility and connectivity within the greater Davao area. So ano ba ibig sabihin dito? 6-span, no? 4-lane. So 4-lane siya, 4-lane tow-way, no? So dalawahan, no?
Tapos advanced structural, no? Extra dose bridge, okay. 6-span extra dose bridge. Designed to complement, okay. So with a total contract cost of 3.1 billion pesos, the project is funded under a China aid grant complemented by funding from the Philippine government and incorporates a modern design that allows for navigational clearances, ensuring the smooth passage of maritime traffic along the Java River. Once completed, the Bocana Bridge will accommodate up to 35,000 vehicles daily, improving traffic flow and reducing congestion in Davao City coastal area. So yun, thank you, no? Maraming thank you kay Tatay Digong, maraming thank you sa China government. And yun na nga, DPWH na rin, no? So napakabilis ng trabaho na to dito. Talagang kita niya naman talaga, like very amazing siya kasi nung una kong punta dito, I think it's 2023 or sometimes in 2022. Basta itong lugar na to dito wala pang anything na bakas na merong gagawing coastal road project or something, I mean tulay, no? So nung pinuntahan ko to itong area na to dito, may mga nakatira, may isang maliit na kubo pa nga diyan, si tatay, yung mag-asawa na taga rito sa may baryo sa Bacarpa, I don't know kung ano ba tawag ito. Basta so may nakatira diyan na maliit lang na kubo, palutang-lutang sa magilid ng dagat ng mga isda. Tapos nung huli tinanggal na sila, no, pinaalis na. So ito may nakita natin mga tambak, mga lupa, no, ready, mga earthfill embankment hanggang sa dito na sa area, no, nagkaroon na sila ng naglagay na ng mga embankment ulit, earthfill, no, mayroon ng greenway hanggang sa ito na, di ba? Yan, galing. Forming na talaga siya. The best. So that would be all. Thank you for watching. Ako ay natutuwa, no, excited ako ngayon habang nagba-vlog, binabasa ko yung update dito ng DPWH last January 28, 2025. Na ulitin ko, so nakakatuwa, no, laking saya nating mga taga Davao / Mindanaoans, no, na itong tulay na to dito is matatapos na siya. Maliit lang man siya na tulay. Oo, hindi naman siya kasing haba ng tulay ng Samal Davao in the sa may Tangob Panggilby, no, ng Tangob City, Panggilby. So hindi man siya kasing haba noon, hindi man siya kasing taas gaya ng Sisilix ng Cebu, hindi man siya kasing sa haba ng San Juanico Bridge ng Samar Leyte, pero at least man lang itong tulay na to kasi napakalit niya lang, pero it will connect, no, ang kahabaan ng ng metropolis ng Davao, di ba? Galing. So November mapapaaga yung target of completion, so mas earlier pa. Ay, galing. So at least meron tayong natutunan ngayon, no. Maraming salamat sa inyo lahat dyan. So kayo, ano masasabi nyo dito? Thank you. Salamat PRR, di ba? Salamat China, and salamat DPWH, no. Of course, salamat People's Tax. So People's Tax kasi andyan kasi lagi yan, no. Ang problema kasi talaga kinukurakot ng ibang mga nagdaang mga presidente na administration. Lahat na pinagnakawan tayo, no. Yung isa yan, DPWH, sa may pinakamalaking corruption. Pero sa time ni Tatay Digong talagang na-eradicate yung corruption. So pag walang corruption, it will leads to a lot of projects. That would be all. Thank you for watching. Wala tayong project sa administrasyong PBBM, no. Puro ayuda, ng ayuda na yan. Kung pinagawan tulay sana yan, no, hindi sana laking pakinabang. Mas papapakinabangan ng mas marami kumpara sa ayuda niya na yan. Ipangsugal lang naman yan, no. Pampariban daw, kung ano pang mga gastos na mga hindi naman talaga kailangan, hindi siya basic necessity.